Hello mga ka-Lashroom! For today's video nga ay meron tayong vlogs. Sa tagal kong hindi nakapag-voice over, heto na talaga. Kasi ba naman sumakit ang lalamunan kakaputak? Charis! Dahil ang inyong ka-Lashroom ay dagsa ng group training, it's a good problem. Uy, sana all! May share ko lang sa inyo mga ka-Lashroom. Sa mga nakaraan kong group trainings, may mga students ako na nagtanong sa akin, ano daw ba ang naisipan ko kung bakit ako pumasok sa ganitong lash industry o ganitong business. Paano daw ba ako nagsimula? Paano daw ba ako nag-business? Ano daw ba yung mga una kong binili? Kasi ako mga ka-Lashroom, pagdating sa mga students ko, kahit nga hindi ko students, ay malaya silang magtanong sa akin. And sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. So ayun na nga, ano daw ba naisipan ko kung bakit ako pumasok sa lash industry? Yung time na nag-start ako ay panahon pa ng pandemic. Anyway mga ka-Lashroom, bago ako maging lash artist, ay naging online seller muna ako ng mga frozen foods, ribbonets, yung mga biscuit, yan yung mga skincare. Yun na nga. One time, gabi yun, and wala na akong ginagawa nun, kaya for the cellphone na lang ang person, nag-ano ako sa Facebook, tumitingin-tingin ako na mga kung anong meron sa walls ko. And ayun, meron akong isang post na nakita from Antipolo City na nagla-lashes siya. And ayun, sabi ko, naisipan ko magpalagay din ng eyelash extension nun. At araw-araw na ako nakakita ng mga post na nagla-lashes, may mga nagpapalashes. One time, naisipan ko na bakit hindi ko itry. Mag-lashes din kaya ako. Kasi total, pandemic, mata na lang ang nakikita. Diba? Makalipas siguro ng ilang araw ay desidido na akong bumili ng mga gamit. Bago ako bumili ng gamit ay nagsabi muna ako sa partner ko na bibili nga ako ng mga gamit sa pag-lashes. Nung nagsabi ako sa partner ko, ay grabe mga ka-Lashroom. At dami niyang sinabi. Kesyo daw, mata daw yan, baka daw makasira ako, baka daw makabulag daw ako, kasi hindi ko naman daw alam yan. Ang ending, hindi niya ako pinayagan. Ganun naman talaga yung mga partner natin, di ba? Ilalayo tayo sa mga pwede natin ikapahamak. Kaso mga ka-Lashroom, gusto ko talaga, as in gusto ko talaga. Hindi matahimik yung katawan lupa ko, hindi matahimik yung kaluluwa ko, naapektuhan na yung mental health ko. Ganun kasi ako mga ka-Lashroom, kapag meron akong isang bagay na hindi ko siya makuha, hindi talaga ako matatahimik. Kaya gagawa talaga ako ng paraan para makuha ko siya. So ayun na nga mga ka-Lashroom, bumili ako ng mga gamit na hindi alam ng partner ko nung pagkasahod niya. Heto na, nung dumating na yung mga gamit, syempre hindi alam ng partner ko. Ang ginawa ko ay tinago ko siya. And then, ang una kong pinagpraktisan, yung pinsan ko. Grabe, yung unang gawa ko, inabot siguro ko ng 6 na oras, 5 oras. Ipapakita ko sa inyo mga ka-Lashroom, yung unang-unang gawa ko, yung pinagpraktisan ko yung pinsan ko, makikita nyo na ang laki ng pinagkaiba ng gawa ko sa noon. So, ito yung unang gawa ko na pinagpraktisan ko yung pinsan ko. As in, yan yung unang gawa natin. Isa to sa mga pinapakita ko sa mga students ko kapag alam ko pinanghihinaan sila ng loob. Ito naman yung unang home service ko na pinuntahan ko. Pagka-uwi nga ng partner ko, inaya ko siya na sabi ko may pupuntahan kami and wala talagang idea yung partner ko kung saan kami pupunta. And nagulat siya, bakit daw may mga dala daw ako ng mga ring light. At ayun na nga, nung andun na kami sa home service and nakita niya ako kung ano yung gagawin ko, tinitigan lang niya ako. And alam mo yung titig na parang ang sinasabi niya, sige, kaya mo yan. Parang nakasupport siya, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na sinusuportahan tayo ng mga partner natin. Inaayos niya yung mga gamit ko, and sabi niya sa akin, picturean kita ma. Ang sabi ko, wag na kasi nakakahiya. Baka magalit yung client ko. And yun nga, sabi ng client, it's okay lang naman daw. So ayan, pinicturean niya ako. Dumaan yung mga araw, nakikita ng partner ko na may mga pinopost ako na may ginagawa na ako, may mga clients ako. Doon pa ako sa bahay ng lola
ako, andun pa ako sa upuan na kahoy, hanggang sa nag-home service na ako ng tuloy-tuloy na umaabot ako ng Pasig, umaabot ako ng Antipolo, umaabot ako ng Marikina, na nagbo-book lang ako. And ayun, yung partner ko kasi palagi siya nag-aalala. Kaya ang nangyari, kada uuwi siya ng hapon, galing trabaho, dun ako nakakapag-home service lang. Kaya ang tapos ko palagi pag home service ay gabing-gabi na talaga. Makalipas nga ng ilang buwan na halos mag-iisang taon na ako sa pag-eyelashes, na nag-home service ako, na hindi ko kasama yung partner ko, ay nag-decide kaming dalawa na mag-stop siya sa work niya para siya na lang ang sumama sa akin. And then, yung mga transpo ay sa kanya ko ibibigay. Yung una, ayaw pa niya mag-stop kasi nga ang tagal niya na doon sa trabaho niya. As in, ang laki ng sakripisyo ng partner ko nung nag-stop talaga siya sa trabaho niya. Kasi ano kami, sugal talaga yung ginawa namin. And ayun, nakikita naman ng partner ko na dumadami yung clients namin, na kailangan na naming makahanap ng pwesto, kahit bahay lang, kasi nakakaya doon sa lola ko na ang daming taong pumupunta, kung sino-sino, yung mga clients ko. Araw pa ng ano pa nun, pandemic pa nun. May mga bata pa nun sa bahay ng lola ko. Dumating pa yung time na sa bukid na ako nagpwesto, na nakahiga lang sila sa mahabang upuan na kahoy, na nanghihiram pa ako ng unan dyan, nanghihiram pa ako ng kumot. Kaya ako, nagsikat talaga ako makaipon ng pangkuha ng pwesto kahit bahay lang siya, kahit naka-home base lang ako, okay na ako doon. So, ayan, nakakuha na ako rito ng home base from Taytay. Napunta ako sa Binangonan, Rizal. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga, mas lalong dumami yung clients ko nung nagkaroon ako ng sarili kong matatawag na akin, na hindi na ako makakaistorbo sa ibang tao, hindi na maiinitan yung mga clients ko, hindi na ako mahihiya. May mga sarili na akong gamit na matatawag kong akin. And yung ibang gamit ko noon ng home base ko ay may mga kwento din yan. Comment for part 2. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah! Nung una ko na makita, di ko maiwasang mapatulala. Napapatanong, ano nga ba nahiwagang